Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong Mama Mia. And syempre, panibagong kwento na naman ang ihahatid ko sa inyo ngayong araw. Pero bago yan, nais ko munang kumustahin ang inyong pakikinig sa kwento natin kahapon. Ay, ang dami-daming nakakatawang mga reaksyon. Meron namang mga reaksyon na nakakakaba. May mga reaksyon naman na nakapagmuni-muni talaga ako. Sabi ko, oo nga 'no, paano kaya kapag gawin ng ibang misis yun? Nakakatakot naman, charot. Anyway, sa mga hindi pa po nakapanood ng episode natin kahapon, tignan niyo po yan sa baba o puwede niyong, i-click ang, Mama Mia CDO diyan, yung YouTube channel natin mismo at makikita niyo yung upload natin kahapon na talaga namang nakakagigil, charot. Anyways, bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat at i-welcome ang lahat ng ating mga bagong subscribers. Welcome po sa ating YouTube channel. Sana'y nag-click kayo ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. And syempre, hello nga pala kay Donna Frias, kay Jonathan Pintinio. Sabi niya, last na lang niyang manood kasi hindi ko raw siya nasya-shoutout. Bakit ka naman ganyan, Jonathan? Joey, palautang ka talaga. Palautang ka talaga. Hello po sa'yo. Maraming salamat. And syempre sa lahat po ng mga nag-comment sa atin, sa lahat po ng mga nag-subscribe, thank you po. And sa mga nag-comment dito sa ating channel, hello po sa inyo. Hi, sino to? Always pa rin daw na nakikinig. Joey Arbo, maraming salamat sa iyo, Joey Arbo. And syempre, hello po kay Giselle Pedrosa. Maraming salamat. Hello kay Miss Yerds. Salamat sa iyo. Krishna Martinez, maraming thank you. Ayan, Delfino Ropesa, maraming salamat. Shumi 9688, Rona Castillo, thank you po sa mga OFWs natin, especially doon sa OFWs natin sa may Singapore. Hello po sa inyo. Verona Amparo, maraming salamat. Ayun, maraming salamat din kay Cora from Bahrain. Tama po ba? Tama po bang pagkakabasa ko? Hello po sa mga nag-comment na sana daw hiniwalayan na lang. Sana hindi na lang naghiwalay na lang ng maayos. Ayan, Shantik, maraming salamat. Ayan, Maria Rapada. And of course, sa lahat ng mga nakikinig, Marvy Montisilio, maraming salamat po. Amars, thank you so much. Hi, Amars. Jovi Oreno, maraming salamat. Gemaline Tabahero from Bagao, Cagayan Valley, maraming thank you sa'yo. And syempre, kay Cindy Liwag and nakikinig raw ang husband niya sa atin na si Axel. Hi, Axel. Jovelyn, maraming salamat. Jovelyn Ngalano. Ayan, salamat po. Jovelyn, oo. Antonio Villanueva, ulit-ulit pa, Mia. Antonio Villanueva, maraming salamat. Jennifer Agabaw, thank you. Danica Roldan, maraming salamat. Maraming salamat din kay Denise Amol. First time niya raw na magpapa-shoutout. Hi Denise! Welcome po sa ating YouTube channel and welcome po sa pagko-comment mo. And hello din kay Richel Ravalo. Maraming salamat, Rachel. Roji Ginokod, thank you so much. Sakura Vlogs, Mayan, Joyce Tapiro, Kling Family, hi! Riza Lopez, maraming salamat sa iyo sa lahat ng mga taga Hong Kong na laging nakikinig sa atin. Maraming salamat din sa mga taga Saudi Arabia. Hello daw sa anak niyang si Jackie, John Red, Dave, Alfred, Vincent at sa papa niya raw at sa kapatid niya sa may Pampanga family Lumba. Hello po sa inyo. Queenie Medina Lumba. Hi Queenie. Maraming thank you. Beth Lyrics. Hello, Beth. Maraming salamat. Maribel Figuracion, Sumingit Mauro. Ayun, Althea Valdivieso from Las Piñas. Maraming salamat. Marilyn Aguilar. Christy Demetrial. Ayun, sino pa ba dito? Baby Jane Atayde. Maraming salamat. Kaano-ano mo si
Ria at si Arjo. Charot. Anyway, sa lahat po ng mga nag-comment, walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Thank you so much. Pero sa mga hindi ko pa po nababasa, comment lang po kayo ng comment at baka kayo na po ang susunod na mapapa-shoutout natin dito sa ating channel. Ngayong araw na ito ay isang tanong po ang iiwan ko sa inyo. Ano nga bang importante pagdating sa relasyon? Importante po ba yung nararamdaman? Importante po ba yung seguridad? Importante po ba yung happiness? Ano nga ba ang makakapagpaligaya sa tao sa loob ng isang relasyon? Pakinggan natin ang letter na pinadala ni Sab dito lamang sa programang paborito niyong lahat, ang Dear Mama Mia. Ano nga ba ang pinakaimportante sa isang relasyon o sa isang pagsasama? Pera ba? Komunikasyon? Pagkakaunawaan? Seguridad? O sex? Paano mo nga ba masasabing kontento ka na sa buhay na meron ka ngayon? Paano ba ang maging masaya kung ang kaluluwa mo mismo ay may hinahanap na iba? Dear Mama Mia, sabi nila may 3 uri daw ng pag-ibig. First love. Yun yung unang pag-ibig at unang kilig na iyong naramdaman. Kadalasan sa atin ay sa high school ito nararanasan. Ito rin ang unang pag-ibig na magbibigay sa iyo ng unang sakit na pwede mong maranasan. Unang tao na pag-aaksayahan mo ng luha mo. Pagkatapos ng unang pag-ibig, meron din yung tinatawag nilang great love. Ang pag-ibig na matindi. Pero, hindi mo naman nakakatuluyan sa huli ang taong ito. Yung pag-ibig na sa sobrang tindi ay kayang yanigin ang iyong buong pagkatao at ang iyong buong mundo. Kadalasan, ito rin ang pinakamasakit na pag-ibig. Kapag naghahiwalay kayo o kapag hindi nag-work out ang relasyon nyo ng iyong great love, ang sakit ay pwedeng makawasak hindi lamang ng iyong buong puso, kundi maging ng iyong buong mundo. Ito raw ang pinakamasakit na heartbreak na pwedeng danasin ng isang tao. At ang pangatlo ay ang tinatawag nilang lahat na true love. Ito ang peaceful o payapang klase ng pag-ibig. Hindi man kasing tindi ng great love, pero ito ang nagbibigay kalma sa iyong puso. Kadalasan sa atin, ang ating true love ang ating napapangasawa. Ito ang pag-ibig na nagbibigay seguridad, pag-ibig na mapayapa, pag-ibig na hindi magulo, at pag-ibig na makakapag-settle sa'yo. Ikaw, Mama Mia, anong klasing pag-ibig ba ang tinatamasa mo ngayon? Kayong mga nakikinig ngayon, saan na kayo sa 3 level ng pag-ibig na yan? Nasa first love pa ba? Nasa great love? O nahanap nyo na ang true love nyo? Ako nga pala si Sab, isang babaeng naranasan na ang lahat ng uri ng pag-ibig na nabanggit ko. Pero kahit na ganoon, hindi ko pa rin makuha-kuhang makontento. Mama Mia, para simulan ng lahat, balikan natin ang college days ko. Mama Mia, hindi ko nababanggitin dito ang first love ko dahil hindi naman siya significant sa kwentong ito. Magsisimula tayo nung makilala ko ang aking one great love. Itago natin siya sa pangalang Jordan. Si Jordan, Mama Mia, ay nakilala ko sa college event ng school namin. Actually, hindi siya taga roon. Hindi siya nag-aaral sa aming school dahil may trabaho na siya. Naimbitahan lang daw siya ng isa niyang kaibigan na alumnus sa school na pinag-aaralan ko. Napakalaki ng event na yon kasi Foundation Day. Isang buong linggong event yon. At sa pangatlong araw, Mama Mia, ay meron pong
live band na tumutugtog. Siyempre, dahil college, first year, ako noon, Mama Mia, ay talaga namang nasa puso ko talaga na mag-enjoy dahil unang taon ko yun na mararanasan. Siya nga pala, Mama Mia, bago ang lahat ay nais ko munang i-introduce ang sarili ko. Sab nga ang pangalan ko. Wala na rin akong mga magulang. Well, hindi pa naman sila patay pero may kanya-kanya na silang buhay. Matagal nang hiwalay ang mama at papa ko. Nakatira ako sa bahay ng papa ko hanggang sa makapagtapos ako ng high school. At nung nag-college na nga ako, ay lumipat ako sa city. Siyempre, Mama Mia, hindi po pwede na dun pa rin ako umuwi sa amin dahil masyadong malayo yun kaya nag-boarding house ako. Kasama ko sa iisang kwarto ang best friend ko. Pareho kami ng kursong kinukuha. Kaya naman masyadong naging masaya ang unang taon ko sa college. Una, napalayo ako sa mga taong nanakit sa akin. Hindi man directly pero nasasaktan po ako palagi noon kapag may mga special occasions tulad ng Pasko, Bagong Taon, mga birthdays, reunion, na para ba akong hindi belong sa kahit na kaninong pamilya. Actually, Mama Mia, ang best friend ko lamang na si Charlene ang lagi kong nakakasama. Siya lang ang palaging nakakaintindi sa akin. Kaya masayang masaya ako nung pumayag siya na sa parehong school kami sa syudad mag-aaral. Pumayag rin ang mga magulang niya, Mama Mia, na mag-boarding house kami. Masyadong strict pa naman ang parents ni Charlene. Pero dahil malaki ang tiwala nila sa akin, dahil isang araw ako sa mga pinakamatalino sa amin nung high school at isa rin ako sa mga pinakamahinhin ang dating sa kanila, masasabi nilang nasa mabuting kamay ang kanilang anak. Pero ang hindi nila alam, Mama Mia, si Charlene po ang bad influence sa akin. Mula nung nag-boarding house kaming dalawa, ay para na kaming naging pakawala. Pareho po kami ni Charlene na matangkad sa mga edad namin. Kaya naman nakakapasok kami sa mga bar sa city. Kahit na mga menor de edad pa lamang kami noon dahil kaka-17 pa lamang namin pareho. Pero ayos lang, experience din naman yon. Balikan natin ang foundation day nung first year college kami kung saan ko nakilala si Jordan. Mama Mia, nagkabanggaan kami habang bumibili ako ng fruit shake dahil atat na ako noon na makapasok sa loob ng gymnasium kasi nga magsisimula na ang live band. Charlene, ano ka ba? Bilisan mo na, halika na! Pagmamadali ko sa kaibigan ko na sa kakamadali ko, Mama Mia, ay hindi ko na napansin ang bulto ng katawan na kasalubong ko. Kaya bumangga ako sa kanya. Dahil hindi naman nakatakip yung fruit shake na binili ko ay natapon yun sa akin at sa lalaking nakabanggaan ko. Nagalit pa ako sa kanya dahil sabi ko hindi siya tumitingin sa kanyang dinadaanan. Ako pa talaga ang hindi tumitingin? Baka ikaw, sabi niya. Noong lingunin ko siya, Mama Mia, ay dibdib niya lang ang nakita ko. Kung matangkad ako, mas matangkad ang lalaking to. Sa tingin ko, Mama Mia, ay nasa 5'11" ang kaniyang height. Kaya naman tumingala pa ako para makita ang mukha niya. Doon, Mama Mia, parang nakita ko ang pinakagwapong lalaking nasilayan ko ng personal. Para siyang artista. Deep-seated ang kaniyang mga mata. Makapal ang kaniyang kilay. Matangos ang kaniyang ilong. Malkipot at maliit ang kaniyang mga labi. Mama Mia, clean cut din ang kaniyang buhok na bumagay naman sa kaniyang mukha. Medyo malaki rin ang kaniyang pangangatawan kaya halata mong hindi talaga estudyante. Napakagwapo niya talaga. Napatulala pa ako noon at kung hindi lang siguro ako tinapik ni Charlene sa balikat ko ay hindi ako babalik sa realidad. Miss, ang sabi ko, ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Sabi niya. Mas lalo lamang akong na-attract sa kanya, Mama Mia, dahil sa baritono niyang boses. Napakalalim ng boses niya. Bagay na bagay sa itsura niya.
Kalimitan kasi Mama Mia ng mga tao ay hindi naman bumabagay ang boses sa itsura. Meron yung malaki ang boses, maganda ang boses pero pandak naman. Meron din yung malalaking katawan pero maliit ang boses. Iba ang lalaking kaharap ko ngayon. Kung anong igwinapo ng kanyang mukha at pisikal na itsura, ganun din ang iginigwapo ng kanyang boses. Ah, sorry. Sorry, nagmamadali na kasi kami. Papasok kami para sa live band. Talaga? Sa live band kayo? Tanong niya. Oo eh. Kami din. Pero hindi namin alam kung saan ba ang gym. Iniwan kasi kami nung aming friend na dito graduate eh. Talaga? Sige, sama na lang kayo sa amin. Sabi ni Charlene na halata ring kinikilig sa mga lalaking nakaharap namin. Oo, Mama Mia, 3 po silang lalaki sa aming harapan. Pero sa akin po si Jordan lang ang nakahuli ng aking pansin. Sabay nga kaming pumasok at nagpapahid pa kaming pareho ng tissue sa aming mga damit. Nako, mukhang amoy mangga na tayong pareho. Sabi ko sa kanya para magsimula ng conversation. Ngumiti naman siya sa akin, Mama Mia. Sa katunayan ay nakita namin sa loob ng gym ang hinahanap niyang kaibigan na alumnus pala sa paaralan na pinag-aaralan namin ni Charlene. Masaya kami noon, Mama Mia. Nag-enjoy kaming lahat. At nung papalabas na kami sa school grounds dahil tapos na ang activity para sa araw na yon, ay bigla kaming tinawag ng kagrupo ni Jordan. Hey, gusto nyo bang mag-unwind muna? Libre namin, sabi nila. Sige ba? Sagot naman agad ni Charlene. Ako naman ang tumapik kay Charlene, Mama Mia. Ano ka ba girl? Sasama tayo sa mga yan? Halatang hindi na mga estudyante ang mga yan eh. Ako, pag nalaman nilang minor de edad pa tayo, baka isoli tayo sa mga magulang natin. Humagikik pa si Charlene sa sinabi ko. Huwag ka nang magsalita. Akala nila senior tayo eh. Kaya panindigan na natin. Mama Mia, sumama nga kami sa grupo ni na Jordan nung gabing yon. Dinala nila kami sa pinakasikat na bar sa lugar namin. Mama Mia, dun kami nagkakakilala. Dun ko nalaman na Jordan pala ang pangalan niya. Sabay kaming umiinom noon. Sabi ko nga sa'yo, Mama Mia, hindi po ako inosente. Marami na po akong mga ginawang kababalaghan sa buhay ko. Oo, parte na doon ang pag-inom, paninigarilyo, at syempre premarital sex. Pero okay lang naman yon. Kami naman ni Charlene ay laging handa. Lagi kaming may dalang condom sa aming mga bulsa o sa mga bags nang sa ganon ay hindi kami mapahamak kapag merong bakbakan. Tulad ngayong gabi. Oo, Mama Mia. Nagsasayaw na kami at si Charlene ay nakipagsayaw na sa isa sa mga kaibigan ni Jordan. Samantalang ako naman, Mama Mia, ay si Jordan talaga ang partner ko. Habang nagsasayaw kami ni Jordan ay lagi siyang bulong ng bulong sa tenga ko. Bagay na nakakapagpanindig ng aking balahibo. Bagay na hindi ko talaga alam kung paano ba magre-react noon. Mama Mia, masaya ako nung gabing yun. Hanggang sa nag-aya na si Charlene na umuwi. Sabi niya, pupunta raw sila dun sa aming boarding house kasama ang kanyang kapareha. Oo, makikipag one night stand siya doon. Girl, ikaw nang bahala ha kung saan ka uuwi ngayong gabi. Pwede rin naman na dun sa kwarto natin pero magtakip ka na lang ng tenga. Ayokong may kahati rito. Sabi ni Charlene na tumatawa pa. Ako naman, Mama Mia, ay inaya ni Jordan na umalis sa lugar na yon. Kaya sinabi ko kay Charlene na goods na. Siya nang bahala sa aming kwarto at ako naman ay aalis. Dinala ako ni Jordan sa place niya. Isa yung maliit na apartment. Mama Mia, dun din ay may nangyari sa aming dalawa. Kakaiba ang experience na yon. Oo nga at meron na akong maraming nakasex noon, Mama Mia.
Marami na ang experience ko sa bagay na yon. Pero iba pagdating kay Jordan. Siguro ito talaga kapag medyo mas matanda sa'yo yung lalaki. Nalaman ko noon, Mama Mia, na 27 years old na pala si Jordan. Samantalang ako ay 17 pa lamang. Hindi ko naman sinabi sa kanya na 17 pa ako. Ang sabi ko ay 20 years old na ako. Kaya naman hindi na nag-atubili pa si Jordan nung hubarin niya ang lahat ng mga damit ko nung araw na yon. Mama Mia, simula nga nung araw na may nangyari sa amin ni Jordan ay paulit-ulit na naming ginagawa yon. Hanggang sa nagkaroon na kami ng unawaan. Walang nagsasabihan ng I love you. Walang nagsasabihan na manliligaw sa kung sino. Basta ba, nung may nangyari sa amin ay sunod-sunod na araw na kaming nagkikita at sunod-sunod na araw na rin kaming nagsisex. Paminsan-minsan sa place niya. Paminsan-minsan rin naman sa place namin ni Charlene kapag umaalis si Charlene. Mama Mia, iba po ang gayumang taglay ni Jordan. Kung noon ay nakikipag-sex ako kani-kanino, nung dumating si Jordan ay siya na lang tangi ang nakakapareha ko sa kama. Wala nang iba, Mama Mia. Nasasatisfy niya ako pagdating sa bagay na yon. Iba rin si Jordan. Ang totoo niyan, Mama Mia, mahilig siya sa adventures. Mahilig siya sa kung saan-saang lugar namin yon ginagawa. Paminsan-minsan sa pampubliko pang lugar, lalo na kapag madilim na. May mga pagkakataon din, Mama Mia, kung saan ay nag-aayang mag-swimming si Jordan kasama si Charlene at kung sino man ang magiging boyfriend niya. At doon sa pool o di kaya'y sa beach, Mama Mia, ay ginagawa din namin ni Jordan ang bagay na yon. Well, wala namang kaso yon kay Charlene at sa kapareha niya dahil tulad namin ay adventurous din naman sila pagdating sa bagay na yon. Kung saan-saan, saang lugar kami abutan, doon namin ginagawa. Minsan, Mama Mia, kahit pa sa loob ng bus. Papauwi kami noon at medyo malayo ang biyahe namin dahil nga naligo kami sa malayong lugar at konti lang ang tao sa bus. Nasa harapan kami noon nung bigla na lang hinawakan ni Jordan ang aking legs. Jordan, ano ka ba? Wag dito. May mga tao. Wag kang mag-alala, madilim naman. Gabi na, di ba? Pero wag dito, ano ka ba? Sige, lipat tayo sa pinakalikod. Yun nga, Mama Mia, lumipat kami sa pinakalikurang bahagi ng bus na yon. Hindi na rin naniningil pa ang konduktor dahil tapos na siyang maningil. Nung lumipat kami, ay bigla namang nagtawanan si Charlene at ang kanyang boyfriend. Alam na alam nila ang gagawin namin. Pagdating sa likuran ay agad na hinawakan ni Jordan ang mga masiselang bahagi ng katawan ko. Hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko, Mama Mia, at nagpatianod na rin. Sa totoo niya, na-enjoy ko talaga lahat ng ginagawa namin ni Jordan. Hanggang sa lumipas ang 7 buwan, Mama Mia, at inaya na ako ni Jordan na magsama na kami sa place niya. Sigurado ka na ba dyan, girl? Alam na ba niya ang totoo mong edad? Alam na ba niya na mag-i-18 ka pa lang sa susunod na mga buwan? Warning sa akin ni Charlene. Hindi pa, pero kapag 18 na ako, tsaka ko nasasabihin. Alam mo, girl, sigurado ka ba talaga dyan kay Jordan? I mean, okay lang naman na, maging sex buddy kayong dalawa. Okay lang naman na nagtitikiman kayo, okay lang yun. Hindi naman ako santa. Hindi naman ako against sa mga bagay na yan, alam mo. Pero ang hindi ko gusto, yung makikipag-live-in ka na sa kanya. Gagawin mo na ang mga bagay na ginagawa ng isang asawa. Paano yan? Paano pag-aaral mo? Sabi ni Charlene. Mag-aaral pa rin naman ako, no? Patay ako kay Papa pag hindi ako mag-aral. Lagi pa naman siyang nagpapadala ng pera. Alam mo naman yung parents ko na yun. Hindi nga sila marunong tumupad sa kanilang mga responsibilidad bilang mga magulang ko, pero pagdating sa pera,
hindi naman ako namomroblema. Kaya ayokong sumbatan nila ako sa bagay na yon. Kaya tatapusin ko pa rin ang pag-aaral ko. Pero girl, Charlene, hayaan mo na ako. Masaya ako eh. In love ako. Gaga, na in love ka na agad kay Jordan? Bakit? Sinabi na ba niya sa'yo na in love rin siya sa'yo? Tanong ni Charlene. Ano pa bang ibig sabihin niya sa pagyayaya niya sa akin na tumira sa bahay niya, di ba? At yung pa ba yun? Siguro naman hindi niya i-open up ang pamamahay niya para sa isang taong hindi niya mahal. Sabi ko, bahala ka nga, pero mag-iingat ka ha. Alam mo, wala talaga akong tiwala dyan sa Jordan na yan. Parang hindi gagawa ng mabuti. Oo nga't gwapo pero parang hindi talaga gagawa ng mabuti. Basta bahala ka na sa buhay mo ha. Pero tawagan mo ako kapag nagka-problema ka. Sabi ni Charlene. Mama Mia, kahit anong warning pa ni Charlene sa akin ay hindi rin naman ako nakinig. Sumama pa rin ako kay Jordan sa place niya. At nung dun na nga ako nakatira, Mama Mia, sa mga unang araw ng pagsasama namin ay talaga namang heaven sa pakiramdam. Nagagawa namin ang mga gusto naming gawin sa kahit na anong oras namin gustuhin. Mama Mia, oo. Isa sa pinakamagandang bagay sa pagsasama naming dalawa ni Jordan ay ang sex. Magaling talaga siya sa bagay na yon. Kung noon sa mga partners ko ay nabibitin ako, kay Jordan ay sobra-sobra pa ang kanyang naibibigay. Kaya naman masayang-masaya ako nung nagsasama na kami. Hanggang sa dumating ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Mama Mia, dahil nga nagsasama na kami ni Jordan, may mga pagkakataon na nakakalimutan ko na ang proteksyon para hindi ako mabuntis at hindi masira ang kinabukasan ko. Oo, Mama Mia, nabuntis ako ni Jordan. Nung sinabi ko yun sa kanya, ay gulat na gulat siya. Akala ko pa naman noon ay matutuwa siya dahil nasa edad na rin naman si Jordan to settle down. Pero hindi siya natuwa. Nagalit siya, Mama Mia. Sab, ano ba? Sabi ko naman sa'yo, di ba, proteksyonan mo yung sarili mo? Hindi pa ako handa na maging tatay. At ano sa tingin mo, Jordan? Handa na ako na maging nanay? Ikaw nga, 27 na eh. Samantalang ako magi-18 pa lang. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia, na maibulalas sa kanya ang katotohanan sa edad ko. Ano? Minor de edad ka pa lang? Sab naman. Alam mo bang pwede akong makulong dahil sa ginawa mong yan? No, Jordan, hindi naman kita ipapakulong. Panagutan mo lamang ako. Wala namang magbabago eh. Hindi naman mahalaga kung magpakasal tayo. Ang importante buhayin natin tong batang to. Sab, hindi pa ako handa. Pwede ba? Tanggalin mo yan sa sinapupunan mo. Maghanap tayo ng pwedeng tumanggal dyan. Sabi niya. Dahil sa galit ko noon, Mama Mia, ay nasampal ko siya. Oo, pariwara akong babae. Oo, mahilig ako sa parties, inuman, at mahilig rin ako sa sex pero hindi naman ako mamamatay tao. Iniisip ko pa lang noon, Mama Mia, na mawawala at tatanggalin ko ang anak ko sa sinapupunan ko ay parang maduduwal at masusuka na ako. Bumabaliktad na ang sikmura ko kapag naiisip ko ang bagay na yon. Sab, kailangan mo yang tanggalin. Hindi Jordan. Hindi ko to tatanggalin. Umiiyak ako noon na pumasok sa kwarto. Hindi ko siya kinibo buong araw. Kinabukasan, pagkagising ko ay naghahanda na siya ng aming almusal. Pagkakita niya sa akin ay agad niya akong nilapitan. Niyakap at hinalikan. Nagsorry siya sa mga sinabi niya sa akin kahapon. Ang sabi niya, Mama Mia, ikikip na raw naming dalawa ang bata. Ang sabi niya, aalagaan niya raw ako kasama ng magiging anak namin. Napakasaya ko nung araw na yon. Sa sobrang saya ko ay ako na ang nag-initiate para may mangyari sa aming dalawa ni Jordan. Sa sobrang saya ko,
ay para bang nasa alapaap ako, Mama Mia. This is it. Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako sa pwedeng maging reaksyon ng mga magulang ko, lalo na ng papa ko na siyang nagpapaaral sa akin. Pero kapag kasama ko si Jordan, nawawala ang takot na yon. Ano ngayon kung ititigil na ni Papa ang pagpapadala niya ng allowance sa akin? Nandiyan naman si Jordan. Alam kong hindi naman niya ako pababayaan. Mama Mia, naging mas maalaga sa akin si Jordan. Naging mas sweet. Naging mas thoughtful. Lagi niya akong pinagluluto ng mga makakain. Lagi niya akong inaalagaan at inaalala. Masayang masaya ako, Mama Mia. Dahil kahit hindi ko pa narinig mula kay Jordan ng mga salitang mahal kita, ay pinaparamdam naman niya sa akin yon sa pamamagitan ng kaniyang serbisyo. Hanggang sa isang araw, matapos kong kumain ay bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Masakit na masakit ang puson ko noon, Mama Mia, na para bang hindi ko maipaliwanag sa sobrang sakit. Sumisigaw na ako noon at tinatawag si Jordan na naliligo pa sa banyo. Pagkalabas niya, ay nataranta siya nang makita niyang dinudugo na ako. Agad niya akong dinala sa ospital. Mama Mia, doon ay nalaman namin na nalaglag sa sinapupunan ko ang dinadala kong bata. Masakit. Napakasakit noon para sa akin. Oo nga, pwedeng makasira ang bata na yon sa kinabukasan ko pero tinanggap ko na yon. Handa na sana akong maging ina. Handa na sana akong maging isang pamilya kami ni Jordan. Kaso hindi nangyari yon, Mama Mia, dahil nalaglag ang dinadala kong bata. Ilang araw din akong nagmukmok. Ilang araw din akong nasaktan. Pero hindi ako iniwanan ni Jordan. Lagi siyang nandyan, nakayakap sa akin. Inaalo ako kapag umiiyak ako. Hanggang sa unti-unti ay nakaka-recover na rin ako. Tinawagan ko si Charlene, Mama Mia. Balak ko sanang makipagkita sa kanya. Girl, bukas na lang ha. Promise kikitain kita bukas. May importante kasi akong lakad ngayon eh. Sabi ni Charlene. Mama Mia, lalabas na sana ako ng kwarto noon nung marinig ko na may kausap si Jordan sa telepono. Oo pare, salamat dun sa gamot na binigay mo ha. Oo, nagtagumpay. Nalaglag yung dinadala niya. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Para bang umakyat lahat ng dugo ko papunta sa ulo ko. Anong ibig sabihin nun? Si Jordan ang dahilan kung bakit nalaglag ang dinadala kong bata? Agad kong binuksan ang banyo at sinampal ko siya. Sinugod ko siya at pinagsususuntok ko siya sa dibdib. Napakawalang hiya mo, Jordan. Akala ko ba tanggap mo na ang magiging anak natin? Tapos ikaw pala ang dahilan kung bakit siya nalaglag? Galit na galit kong sabi nun sa kanya. Sab, sorry. Sorry pero talagang hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa na maging ama. Sorry. Paulit-ulit niyang sabi. Pero galit na galit ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Nandidiri ako sa kanya. Nandidiri ako dahil isa siyang mamamatay tao. Agad akong nag-alsa balutan noon at umalis sa lugar na yon. Kahit pa pinipigilan ako ni Jordan ay hindi talaga ako nagpapigil. Bumalik ako sa boarding house namin ni Charlene. Nandun si Charlene at may kasama palang lalaki. Nung makita niyang umiiyak ako ay tinigil niya lahat at pinalis niya yung lalaking yon at saka niyakap ako. Tinanong niya kung anong mali, kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng katotohanan. Maging siya, Mama Mia, ay gulat na gulat sa mga nagawa ni Jordan. Napakawalang hiya naman talaga ng ex mong yan. Alam mo, sabi ko naman sa'yo talaga, Sab. May kung ano sa lalaking yun eh. Hindi mapagkakatiwalaan. Sabi niya. Iyak lang ako ng iyak, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang mga araw at mga linggo,
ay hindi na nagpakita pa sa akin si Jordan. Sadyang wala talaga siyang balak, Mama Mia. Sadyang hindi niya talaga siguro ako mahal. Dahil kung talagang mahal niya ako, kung talagang nagsisisi siya sa ginawa niya, alam naman niya kung saan ako pupuntahan. Alam naman niya kung paano ako marireach pero hindi siya gumawa ng paraan para makausap man lamang ako. Wala siyang ginawa, Mama Mia. Pinabayaan niya lang ako. Masakit na masakit yun sa loob ko. Masakit na masakit yun sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit naaatim yun ni Jordan sa akin. Hanggang sa unti-unti ay nag-move on na rin ako. Nabalitaan ko na lang na wala na pala si Jordan dun sa inuupahan niyang apartment. Lumipat na siguro ito ng iba. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta, Mama Mia. Wala rin naman kasi akong alam tungkol sa pamilya niya, tungkol sa mga kaibigan niya. Wala naman siyang sinasabi sa akin. Dapat pala nung mga panahon na yun naisip ko na red flags pala talaga si Jordan. Pero sadyang nag-enjoy ako sa company niya. At aaminin ko sadyang nag-enjoy ako sa sex na ino-offer niya noon na hindi ko na naiisip na pwedeng mali pala talaga ang lahat tungkol sa aming dalawa. Napakasakit. Kung masakit mawala ng anak, Mama Mia, mas masakit po ang dinanas ko nung maghiwalay kaming dalawa ni Jordan. Nakaplano na kasi ang buhay ko na kasama siya. Nakaplano na kasi sa puso't isip ko na magsasama kaming dalawa at bubuo ng sarili naming pamilya. Pero hindi naman nangyari yun. Mama Mia, nagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Hanggang sa makilala ko si Carlo. Si Carlo ay kapatid ng isa sa mga professor ko. Nagkakilala kami nung pinapunta kami ng professor namin sa bahay nila para dun gumawa ng project. Kakaiba kasi ang project na yun, Mama Mia. Kailangan yun ng professor namin para sa trabaho niya, kaya kailangan madaliin. Dun kami nagkakilala ni Carlo. Tulad ni Jordan ay mas patanda rin siya sa akin. 26 years old naman si Carlo noon. Mama Mia, may trabaho na si Carlo. Isa siyang sales executive sa isang malaking kumpanya. Maganda ang kita niya, maayos ang kanilang pamilya. Hanggang sa nangligaw siya sa akin. Nung una ay hindi ko pa siya pinapansin. Nung una ay hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon dahil nahihiya ako kasi nga kapatid siya ng prof ko. Pero isang araw ay kinausap ako ng prof ko, Mama Mia, na kapatid ni Carlo. Ang sabi niya, nagpapatulong daw sa kanya si Carlo para sa akin. Alam mo, Sab, mukhang mahal ka talaga ng kapatid ko. Doon, Mama Mia, ay naisip ko, hindi kaya si Carlo na ang magiging sagot para tuluyan ko nang makalimutan si Jordan? Hindi kaya siya na ang sagot sa mga dalangin ko? Ang sagot para tuluyan ng maghilo mang sugat sa puso ko. Kaya naman, tinanggap ko na ang inaalok ni Carlo na pag-ibig. Siyempre, Mama Mia, kasabay ng pag-iibigan naming dalawa ni Carlo ay ang pag-engage namin sa sex. Hanggang sa matapos lang ang 1 taon ng aming relasyon ay nalaman naming dalawa na nagdadalang tao na ako. Hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko at agad kaming nagpakasal ni Carlo. Pumayag naman ang mga magulang ko. Nung una, medyo nagalit ang papa ko. Dahil ang sabi niya, sinayang ko lang daw ang magtatatlong taon kong pag-aaral. Pero sabi ko naman, masaya ako kay Carlo. At nung makilala nga niya si Carlo at nalaman niyang mabuti itong lalaki, ay pumayag na rin siya na magpakasal kami. Pumirma na rin siya sa waiver ko, Mama Mia, dahil bata pa ako noon. 19 pa lang ako noon, Mama Mia, at magto-20 pa lamang. At nung maikasal nga kami ni Carlo, ay bumuo kami ng aming sariling pamilya. Pagkatapos ng 2 taon ay agad na sundan ng anak namin. Masaya ako sa piling ni Carlo, Mama Mia. Masaya at kontento. Yun ang akala ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, out of the blue, bigla ko na lang napanaginipan si Jordan. Napanaginipan ko ang mga bagay na ginagawa namin noon.
Oo, Mama Mia. Naaminin ko po. Kahit na nagbibigay seguridad sa akin si Carlo, at kahit na nagbibigay siya sa akin ng kapayapaan, kahit na alam ko na mahal niya ako, Mama Mia, may isang bagay na hindi kayang ibigay ni Carlo sa akin, lalo na nung nagkaroon na kami ng 2 anak. Isang bagay, Mama Mia, na sadyang napaka-importante para sa akin, pero para kay Carlo ay wala lang. Sex. Oo, Mama Mia. Mula nga po nung magkaanak kami ni Carlo ay dumalang ng dumalang ang pagsisex naming dalawa. Aaminin ko, kahit noon pa man na mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami, ay walang panama talaga si Carlo kay Jordan pagdating sa bagay na yon. Iba talaga si Jordan, Mama Mia. Iba talaga ang pakiramdam na naibibigay niya sa akin. Ibang klaseng satisfaction ang ibinibigay niya sa akin. Bagay na hindi maibigay ni Carlo. Nung una, Mama Mia, ay binabaliwala ko lamang yon. Binabaliwala ko ang naging panaginip ko tungkol kay Jordan. Pero Mama Mia, habang tumatagal, lalo na't nagiging busy si Carlo sa trabaho niya dahil malayo ito sa bahay namin, ay lalong dumalang po ang pagsisex naming dalawa ng asawa ko. Oo, Mama Mia. Paminsan-minsan, may nangyayari pa rin sa amin, pero siguro 1 beses sa 1 buwan na lang yun kapag hindi siya pagod. Busy kasi si Carlo dahil kakapromote niya lang sa trabaho. Isa pa, Mama Mia, malayo po ang biyahe mula sa amin at sa pinapasukan niya. Sa Maynila pa naman siya pumapasok at traffic doon. Kaya naman ang 1 oras sana niyang biyahe ay nagiging 2 oras. Puminsan pa ay nagiging 3, lalo na kapag rush hour. Kaya pagdating niya sa bahay, pagod na siya. Kakain na lamang, maliligo, mag-uusap kami saglit at saka matutulog. Wala nang thrill ang relasyon namin. Noong tiningnan ko si Carlo, Mama Mia, ay nakita kong kontento naman siya sa buhay na meron kami. Nakita kong masaya naman siya sa pamilya namin. Napakabait niya. Mabait siyang asawa at napakagaling niyang tatay sa mga anak namin. Kaso nga lang, Mama Mia, alam ko, may ibang mga babae dito na nakakaintindi sa pinagdadaanan ko. Hindi po talaga ako masatisfy ni Carlo pagdating sa kama. May mga pagkakataon na ako ang nauuna. Ako ang kumakalabit sa kanya. May mga pagkakataon na pinagbibigyan naman niya ako. Pero Mama Mia, nararamdaman ko na parang ginagawa na lang niya yun dahil obligasyon at hindi na dahil passionate siya sa akin. Nakikita ko naman ang mga paghihirap ng asawa ko para mabigyan kami ng magandang buhay ng kaniyang mga anak. Pero di ba, Mama Mia, hindi naman sapat ang seguridad, ang pera, para masasabi mo talagang masaya ka. Dahil sa akin, Mama Mia, malaking aspeto talaga ang sex pagdating sa isang relasyon. Bagay na alam kong hindi kami magkapareho ni Carlo. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, kahit na hindi ko sinasadya, kahit na hindi ako tulog, ay pumapasok sa utak ko si Jordan. Pumapasok sa utak ko ang mga ginawa namin noon. Pumapasok sa utak ko lahat ng adventures na meron kaming dalawa. Mga bagay na hindi ko naranasan kay Carlo. Nung una akala ko okay lang. Nung una akala ko masaya ako sa sitwasyon at sa setup namin ni Carlo. Pero habang tumatagal, Mama Mia, nararamdaman ko ang malaking pagkukulang dito sa puso ko. Pagkukulang na ang nasa isip ko ay si Jordan lang ang makakapagpuno. Pero hindi ko naman alam kung saan siya hahagilapin. Kaya naisip ko noon, Mama Mia, wala naman sigurong masama kapag iisipin ko siya sa tuwing magsisiping kaming dalawa ng asawa ko. Oo. Ngayon na sinusulat ko ang bagay na to, ngayon ko naiisip, Mama Mia, na siguro nga'y mali. Mali ang ginagawa ko. Kasiping ko nga si Carlo.
Kasiping ko nga ang asawa ko, ang lalaking mahal na mahal ako. Pero sa katunayan yan, ang nasa isip at puso ko habang may ginagawa kaming dalawa ng asawa ko sa kama ay ang ex kong si Jordan. Mama mia, tumagal yon ng ilang buwan. Akala ko yun lang ang tanging paraan para masatisfy ko ang sarili ko. Kaya lang isang araw ay sinama ako ni Charlene sa kaniyang graduation. Mama mia, hindi ko lubos maisip na sa lahat ng pwede naming lugar na pwede kaming magkitang muli ni Jordan ay dun pa talaga sa lugar kung saan kami unang nagkakilala. Sa university kung saan kami nag-aral noon ni Charlene. Kung saan kami unang nagkakilala ni Jordan. Ako ang unang nakakita sa kanya. Iiwas sana ako, Mama Mia, pero bigla siyang lumingon at nakita niya ako. Nginitian niya ako. Ewan ko ba? Bakit may ganun pa rin siyang epekto sa akin after all these years? Bakit ganun pa rin ang nararamdaman kong kaba? Bakit nanginginig pa rin ang tuhod ko nung makita ko siya? Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nagbago ang itsura ni Jordan. Mas lalo lang siyang gumwapo. Mas lalo lang siyang naging attractive sa paningin ko, Mama Mia. Mas lalo lang akong nanabik sa kanya. Para akong kandilang unti-unting nauubos nung unti-unti siyang papalapit sa akin. Buti na lang talaga at napansin yun ni Charlene at hinila niya ako papaalis sa lugar na yon. Sinama ako ni Charlene kasama ang pamilya niya na nag-celebrate ng kanyang graduation. Pagkatapos noon ay inihatid nila ako sa bahay. Nung makauwi na ako, Mama Mia, ay nandoon na si Carlo. Sinalubong niya ako at hinalikan. Binigyan niya ako ng mga bulaklak. Oo nga pala, anniversary pala namin ni Carlo kinabukasan. Hindi anniversary ng kasal namin, kundi anniversary ng pagiging magnobyo namin. Ganun po ka-sweet ang asawa ko. Kahit yung anniversary namin bilang magnobyo ay hindi pa rin niya kinakalimutan. Sineselebrate pa rin namin yon kahit na sa mga simpleng paraan lamang. Nag-dinner kaming dalawa dahil tulog na raw ang mga bata. Pagkatapos mag-dinner, ay dinala niya ako sa kwarto namin. Doon ko nakita na may mga petals of roses doon. Hinalikan niya ako. Mama Mia, pinaligaya ako ng asawa ko nung gabing yun. Pero ang hindi niya alam, habang siya ay nagsisikap ng pampaligaya ako, ako naman, Mama Mia, ay si Jordan ang nasa isip ko. Ganun na ganun ang nangyayari sa amin ni Carlo. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay tinanong ako ni Carlo kung may problema raw ba kaming dalawa. Han? May problema ba tayo? Ano? Anong problema? Tanong ko. I mean, napapansin ko kasi this past few days na parang tulala ka. Parang wala ka sa sarili mo. May problema ka ba? May pinagdadaanan ka ba? Gusto mo bang pag-usapan natin? Tanong ko. Mama Mia, gusto kong sabihin sa kanya noon na oo, may problema ako. Na siya ang problema ko. Na ang sex life naming dalawa ang problema ko. Pero hindi ko naman magawang sabihin yon sa harapan niya. Paano ko nga ba sasabihin yon? Tayong mga babae, pinalaki tayo na dapat tahimik lang. Dapat hindi natin pinag-uusapan ng mga malalaswang bagay. Na yung mga bagay na yun, dapat ay makontento tayo sa kung anong meron lang sa atin. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay hindi ka kontento. Kahit ang totoo, ramdam na ramdam mo sa loob mo na may kulang. Ramdam na ramdam mo sa loob mo na parang may void na kahit kailan ay hindi mapupunan. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Carlo ang katotohanan. Na hindi ako masaya sa performance niya mula pa noon. Sadyang ganun siguro talaga
Mahirap magsabi. Ayokong saktan ang damdamin ni Carlo. Alam ko kasi Mama Mia, magiging malaking insulto yun sa kanya. Lalo pa kung sasabihin ko na matagal na akong hindi satisfy sa kanya sa kama. Alam kong malaking dagok yun sa kanyang pagkalalaki kung sakali. Kaya naman pinili ko na lang manahimik. Pinili ko na lang sabihin sa kanya na wala akong problema. Na siguro pagod lang ako sa pag-aalaga sa mga bata at sa pag-aalaga ng bahay namin. Wala kasi kaming katulong at tanging ako lang Mama Mia. Kumukuha lang ako ng tagabantay ng anak ko kung sakali mang may importante akong lakad. Ang kinukuha ko rin ay ang pinsan ko. Ang pinsan ko na walang trabaho. Kaya gustong-gusto niya kapag binibigyan ko siya ng racket. Mama Mia, wala ngang naging alam si Carlo dahil wala akong sinasabi. Ayoko kasing saktan ang damdamin niya. Hanggang sa matapos ang 2 linggo, mula nung nagkita kami ulit ni Jordan, ay nakareceive ako ng message request mula sa kanya sa Facebook. Hi Sab, kumusta ka na? Balita ko may asawa ka na. Balita ko may mga anak ka na rin. Hindi ako nag-reply doon. Hindi ko rin inaccept yon kaya hindi niya siguro nakitang nabasa ko na yon. Kinabukasan ay may bago na naman siyang message. Sab, I miss you. Namimiss kita. Sabi niya ulit. Mama Mia, paulit-ulit yon. Sa isang araw, siguro mga 10 beses siya kung mag-chat sa akin. Pero hindi ko pinapansin. Kaya lang Mama Mia, isang mensahe niya ang pumukaw talaga sa kaisipan ko. Picture Mama Mia. Picture naming dalawa na hubot-hubad sa kanyang kama. Ganon kasi kaming dalawa ni Jordan noon. May mga pagkakataon na dinidocument namin ang aming mga ginagawa. Nakita ko na naman ang katawan ni Jordan. Pinigil ko pa rin ang sarili ko. Ibablock ko na sana siya Mama Mia nang matapos ng problema ko pero bigla na lang siyang nag-send ng video. Video naming dalawa. Hindi ko alam pero tinablan ako sa video na yun. Nag-init ang pakiramdam ko. Nawala po ako sa wisyo Mama Mia at nawala po ang logic thinking ko. Bigla ko na lang nireplyan si Jordan. Hi, kumusta? Agad naman siyang tumawag. At dahil maaga pa noon at hindi pa nakauwi si Carlo sa bahay, ay malaya akong nasagot ang tawag ni Jordan. Mama Mia, video call po yun. Nung una ay hindi ko inon ang camera ko. Nag-usap lang kaming dalawa. Kinamusta niya ang buhay ko bilang may asawa. Sinabi ko sa kanyang masaya. Pero bigla niyang sinabi sa akin na sinungaling raw ako. Sinungaling ka, Sab. Hindi ka masaya eh. Ano? Paano mo naman nasabi na hindi ako masaya? Masaya ako, mabait ang asawa ko, mahal niya ako. Siguro totoong mabait ang asawa mo, totoong mahal ka niya. Pero hindi ka masaya. Dahil kung masaya ka, hindi sana tayo magkausap ngayong dalawa. Sabi niya. Hanggang sa itinutok niya ang camera niya Mama Mia sa kanyang pagkalalaki. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Oo, Mama Mia. Online na may ginagawa kaming kababalaghan ni Jordan. Noong una ay off-cam pa ako. Hanggang sa naging makulit siya at ino-on-cam ko na. Ginagawa namin yun tuwing umaga kapag nakaalis na ang asawa ko. Tuwing hapon kapag tulog ang mga bata. Paminsan-minsan Mama Mia, tuwing gabi habang mahimbing na natutulog ang asawa ko sa kwarto namin. Lumalabas ako sa sala at doon ako nakikipag-usap kay Jordan. Hanggang sa ang online na yon Mama Mia, ay inisip ko na hanggang doon lang.
Inisip ko na wala naman sigurong masama. Hindi naman niya ako nagagalaw. Hindi naman niya ako nahahawakan o nahahalikan. Okay lang yon. Kailangan ko ring humanap ng paraan para masatisfy ko ang sarili ko. Nang sa ganoon ay hindi ko maibunton ng mga frustrations ko sa asawa ko. Alam ko kasi Mama Mia, masyado nang busy si Carlo sa kanyang trabaho. Masyado na siyang stress sa mga deadlines niya. Kaya hindi ko na siya bibigyan pa ng sakit ng ulo o ng frustration na meron ako. Akala ko noon ay hanggang dun lang kami ni Jordan. Hanggang isang araw, Mama Mia. Isang araw ay tumawag siya sa akin. Ready na ako noon. Nasa kwarto na ako at pinatulog ko na ang mga bata. Sab, nasan ka? Tanong niya. Nasa kwarto, ano pa ba? Baba ka muna. Buksan mo ang pintuan. Mama Mia, nung bumaba ako at pinagbuksan ko ay gulat na gulat ako dahil nasa harapan ko si Jordan. Ngumisi siya sa akin. Pumasok siya bigla at tinulak ang pintuan, tsaka niya ako sinunggaban ng halik. Pinipigilan ko siya, Mama Mia. Sinasaway ko siya sa ginagawa niya, pero hindi siya nagpapigil. At ako rin naman ay tinatraidor ng sarili kong katawan. Oo, Mama Mia. Traidor ang sarili kong katawan dahil imbes na itulak papalayo si Jordan, Mama Mia, hinihila ko pa siya palapit sa akin. Lalo ko pang idinidiin ang katawan ko sa kanya. At oo, may nangyari sa amin ni Jordan nung araw na yon. Alam kong mali. Alam kong dapat ay mag-guilty ako at makonsensya. Meron naman akong naramdaman noon na konting ganon. Kaya lang, Mama Mia, mas nangibabaw sa akin ang satisfaction. Napakatagal na panahon mula nung naging satisfied ako ng ganito pagdating sa sex. At dahil nga sa nangyaring yun, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Paulit-ulit. Kung minsan ay nagkikita kaming dalawa ni Jordan sa labas. Kung minsan naman ay pumupunta siya sa bahay. Hanggang isang gabi, nagdi-dinner kaming dalawa ni Carlo, Mama Mia. Nakita akong may message sa akin si Jordan. Dahan-dahan kong binaliktad ang pagkakalagay ko ng cellphone ko nang sa ganon ay hindi mabasa ni Carlo ang mga notification na nagpa-pop up. Di mo ba yan sasagutin? Sabi ni Carlo. Wala, si Charlene lang to. May tinatanong lang, mamaya ko na kakausapin. Sabi ko sa kanya. Sigurado ka bang si Charlene yan? Oo, si Charlene to. Kung si Charlene nga yan, pwede bang patingin? Mama Mia, bigla akong kinabahan sa mga sinabi niya. Kaya naman naggalit-galitan ako. Siyempre, defense mechanism ko yon. Ano ba, Carlo? Kailan ka ba natutong magduda sa akin? Nandito nga lang ako buong araw. Grocery lang ang labas ko. Pagkatapos pagdududahan mo pa ako? Sabi ko sa kanya. At bakit naman hindi kita pagdududahan? Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko alam na umaalis ka sa tabi ko tuwing hating gabi at may kausap ka sa cellphone? Akala mo ba hindi ko alam na may nagpupunta ditong lalaki? Sino siya? Sino siya, Sab? Sabihin mo sa akin. Carlo, wala. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Alam mo siguro yung mga marites na naman nating kapitbahay ang may sabi sa'yo. Alam mo naman, di ba? Wala yung ibang mga alam gawin kundi manira ng buhay ng may buhay. Sabi ko. Nagagalit-galitan pa rin ako, Mama Mia, hanggang sa inilabas ni Carlo ang cellphone niya. Isang video, Mama Mia. Video na paalis si Jordan sa bahay namin. Sino tong lalaking to? Sino yan? Hindi na ako nakasagot.
Alam mo, Sab, alam ko naman kung sino yan eh. Pinagtanong-tanong ko na bago ko pa tinanong sa'yo. Si Jordan yan, di ba? Yung ex mo? Yung sinasabi mong nang iwan sa'yo dati? Yung sinasabi mong pumatay sa anak niyo dati? Siya yan, di ba? Anong ginagawa niya dito sa pamamahay ko? Mama Mia, wala na akong ibang nagawa. Buko na ako. Booking na. Kaya naman humingi na lang ako ng tawad kay Carlo. Lumod ako sa harapan niya, Mama Mia, at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Patawarin mo ko, Carlo. Hindi ko sinasadya. So ano? Niloloko mo ko? Sab, binigay ko sa'yo lahat. Sab, lahat-lahat. Wala akong tinira. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko mabuti kang babae. Akala ko mabuti kang ina. Akala ko mabuti kang asawa. Pero hindi. Hindi. Bakit mo nagawa sa akin to, ha? Bakit mo ako nagawang lokohin pagkatapos ng lahat-lahat ng ginawa at binigay ko para sa'yo? Paulit-ulit niya akong tinanong sa bagay na yun, Mama Mia. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko. Gusto mo talagang malaman, Carlo, ang katotohanan? Sige. Total naman, maruming babae na ang tingin mo sa akin. Total naman, pariwarang babae na ang tingin mo sa akin, kaya sasabihin ko na sa iyo ang buong katotohanan. Oo, Carlo. Ramdam kong mahal mo ko. Alam kong ginagawa mo lahat. Maibigay lang sa akin ang seguridad ng isang asawa. Oo, wala kang pagkukulang financially. Pero Carlo, satisfied ka na ba talaga sa ating dalawa? Satisfied ka na ba talaga sa sex life nating dalawa? Anong ibig mong sabihin, Sab? Yun ba? Yun ba ang mahalaga sa'yo? Alam mo naman, di ba? Kaya hindi kita napagbibigyan kasi busy ako. Lagi akong pagod. Kahit pilitin ko, Sab. Paminsan-minsan hindi na nagko-cooperate sa akin ang pagkalalaki ko dahil sa sobrang pagod ko. Pero hindi mo yun naiintindihan. Ako ang hindi mo maintindihan, Carlo. Hindi lang naman ngayon to eh. Sige, total naman. Gusto mong malaman ang lahat-lahat. Mula pa noon, Carlo. Mula pa noon, hindi ako satisfied sa mga nangyayari sa atin sa kama. Mula pa nung mag-boyfriend at girlfriend pa lamang tayo. Sa tingin ko kasi, parang obligasyon lang lahat sa'yo. Sa tingin ko kasi, parang hindi mahalaga sa'yo kung nag-enjoy ako. Ni minsan, hindi mo tinanong kung nag-enjoy ako sa mga ginagawa natin. Para bang ang importante lang sa'yo ay ikaw mag-enjoy ka. Bakit ngayon mo lang yan sinasabi sa akin? Bakit hindi mo yan sinabi sa akin noon pa nang sa ganun ay nagawan ko ng paraan? I'm sorry, Carlo. I'm sorry. Pero hindi ko talaga gustong saktan ka eh, kaya hindi ko sinabi sa'yo yun. Hindi mo ako gustong saktan? Eh ano sa tingin mo itong nangyayari sa akin ngayon? Hindi ba ito masakit, ha, Sab? Mas masakit to? Mas insulto to sa akin. Siguro nga hindi mo talaga ako minahal. Siguro nga dapat paghiwalay na lang tayong dalawa. Mama Mia, nagmakaawa ako kay Carlo noon na wag naming tapusin ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Mama Mia, ayoko kasi na magkaroon ng sirang pamilya ang mga anak ko. Alam ko kung gaano kahirap magkaroon ng broken family. Ayoko sanang maramdaman at maranasan yun ng mga anak ko. Pero naging matigas si Carlo. Nakipag-iwalay siya sa akin agad nung gabing yun. Umalis siya sa bahay namin, Mama Mia. Bit-bit ang mga gamit niya. Umiyak ako ng umiyak. Hinintay ko pa ang ilang linggo baga bumalik si Carlo pero hindi siya bumalik. Kaya naman naisip ko noon, Mama Mia, balikan ko na lang kaya si Jordan.
Balikan ko na lang kaya siya para matupad na ang nasa isip ko na kaming dalawang magkakaroon ng pamilya. Siguro naman tatanggapin niya ang mga anak ko. Siguro naman tatanggapin niya ang sitwasyon ko. Kaya naman tinawagan ko siya, Mama Mia, at nakipagkita ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Naghiwalay kayo ni Carlo? Paano ngayon yan? Tanong niya. Paano kayo ng mga anak mo? Jordan, hindi mo ba nahahalata? Ito na ang panahon nating dalawa. Ito na ang panahon para dugtungan natin ang ating kahapon. Sabi ko. No. Hindi mo naiintindihan, Sab. Hindi ako pwede. Hindi ako pwedeng managot sa'yo at hindi ako pwedeng magpakaama sa mga anak mo dahil kailangan din ako ng anak ko. May anak ka na? Tanong ko. Buntis ang girlfriend ko, Sab, at magpapakasal na kaming dalawa. Kaya nga ako nakipagkita sa iyo ngayon para tapusin na ang lahat sa atin. Dahil gusto ko nang magpakatino. Gusto ko nang asikasuhin ang magiging pamilya ko. Mama Mia, marami pang sinabi si Jordan pero yun lang ang tumatak sa isip ko. Gusto niya niyang ayusin ang buhay niya para sa pamilya niya. Yun nga ang nangyari. Sa isang iglap, Mama Mia, iniwan ako ng dalawang lalaking importante sa buhay ko. Kahit anong pagmamakaawa ko kay Carlo sa cellphone ay hindi na niya ako pinagbigyan pa. Ang sabi niya, magsusustento na lang daw siya sa mga bata. Bibisitahin na lang daw niya ang mga bata. Pero tapusin na namin ang lahat sa amin dahil kahit kailan ay hindi raw niya maibibigay sa akin ang satisfaction na gusto ko. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, hindi na mahalaga yun. Natatanggapin ko kung ano man ang may offer niya pero ang sabi niya, hindi daw niya gusto yun dahil alam niyang hindi raw ako magiging masaya sa piling niya. Mama Mia, ngayon, mag-isa po ako. May mga nanliligaw sa akin pero hindi ko alam kung dapat ko bang bigyan ng pansin o pagkakataon. Hindi pa naman annulled ang kasal naming dalawa ni Carlo. Oo, binibisita ni Carlo ang mga anak ko, ipinapasyal. Pero hanggang dun lang. Ang usapan namin ay tungkol lang sa mga bata at sa sustento niya para sa amin. Yun lang at wala nang iba. Si Carlo, Mama Mia, may kinakasama na rin ngayong iba. Hindi ko naman siya masisi dahil 2 taon na rin naman ang lumipas mula nung maghiwalay kaming dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, kung nagsisi ba ako sa naging desisyon ko. Oo nga't naghiwalay kami ni Carlo, pero tama naman siya, Mama Mia. Kahit pa nagkabalikan kami, hindi rin naman niya maibibigay sa akin ang satisfaction na hinahanap ko. Maraming salamat po sa pakikinig nyo nitong kwento ko. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Mama Mia, at susulat na lang akong muli kung may development man sa buhay ko. Lubos na gumagalang, Sab. Nako, tayo talagang mga tao, iba't iba ang hinahanap natin sa isang relasyon. Yung iba gusto ng lalaking matino, responsable, lalaking kayang mag-provide, yun ang gusto ng iba. Yung iba naman, ang gusto, yung lalaking makakatuwang nila sa mga gawaing bahay, yung ganun. Kahit na hindi mayaman, basta laging nasa tabi nila. Yung iba naman, tulad ng letter sender natin, na si Sab, ay sex ang hinahanap na satisfaction. Alam mo, isa lang ang masasabi ko. Lahat tayo, hindi naman natin nakukuha lahat ng mga magagandang bagay na gustuhin natin. Sa isang pamilya, sa isang pagsasama, hindi naman lahat ng gusto natin ay nangyayari. Ang kailangan lang natin ay makontento. Makontento sa kung anuman na mga desisyon na ating ginawa. At kung anuman ang mga consequences ng mga desisyon na yon. Kailangan nating marunong na tumupad sa ating pangako.
Siguro nga Sab, wala kami sa lugar para husgahan ang mga naging choices mo sa buhay. Pero sana sa mga nakikinig ngayon, maging leksyon sana ito sa inyo. Huwag niyo pong ipagpalit ang isang magandang pagsasama para lamang sa isang aspeto ng buhay niyo na hindi niyo masatisfy. At kailangan tayong mga babae matuto tayong i-communicate yung mga gusto natin. Kahit pa sa usapang sex na hindi common na pinag-uusapan. Dapat malaya yung napag-uusapan lalo na ng mga mag-asawa. At sana din sa mga lalaki kapag nag-open up ang mga misis nyo ng ganon o ang mga partner nyo ng ganon, sana wag kayong ma-offend. Sana take it as a challenge and take it as a sign of love. Kasi sinabi nila sa inyo imbis na hanapin nila sa iba, sinabi nila sa inyo para magawa ng paraan, para mapag-usapan, para magawa ng solusyon. Huwag kayong ma-offend kung may nirereklamo sa inyo ang asawa nyo pagdating sa bagay na yon. Dahil tunay nga naman ang sinabi ni Sab, hindi pwedeng sa bagay na yon kayo lang ang nag-e-enjoy, na kayo lang ang masaya. Dapat pati rin ang inyong asawa. Maraming salamat Sab sa pagtitiwala mo sa ating programa, lalo na at sensitive ang usapin ng iyong sulat. Thank you so much. At sa lahat po ng mga nakinig ngayon, kung nagustuhan nyo ang kwento ni Sab, please don't forget to like and share this video, subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat nating upload. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan na mag-share ng sarili nyong kwento. Kung handa na kayo, mag-email lamang sa mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Enjoy po kayo sa araw nyo. Bye-bye!